Yo, what up sa inyo dyan? Pag-usapan naman natin to mga tol ha, yung paggamit daw po ng UN Anti-Corruption Treaty para huliin si Zaldico, tila napipinto po itong gawin dahil gusto po nila itong pag-aralan ngayon. No? Ano kayang pwede po natin makita at pag-usapan sa bagay na ito dahil umaani rin po ito ng mga negatibong komento. Tignan po natin sa video na ito. Panoorin po natin. Pero bago natin umpisahan lahat ng ito, kung hindi ka pa nakasubscribe ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. Tara, let's go! So ayun nga mga tol, no? Sabi po dito sa balita, paggamit sa UN Anti-Corruption Treaty para hulihin si Zaldico, isa sa maaring pag-aralan. Posible, di umano no, ang ipinapanukala ni Senator Panfilo Lacson na gamitin ng gobyerno ng Pilipinas ang United Nations Convention Against Corruption o UNCAC upang mahuli at maibalik sa Pilipinas si dating Ako Bicol Party List Rep Zaldico. Yan po yung panoorin po natin bago tayo magbigay ng kompletong opinion natin sa video na to. According to Foreign Affairs Secretary Lazaro, yes, we can explore UNCAC as it has international cooperation mechanisms, but it will have to depend on the country. Maaaring i-explore ng gobyerno ng Pilipinas ang paggamit ng United Nations Convention Against Corruption o UNCAC para maaresto si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa binasang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sinabi ng DFA na posible ito, ngunit ipapaubay na lamang nila ito sa Presidential UNCAC Interagency Committee kung saan ang chairperson ay ang Executive Secretary. Countries are obliged to provide, as applicable and in accord with domestic law, widest possible mutual legal assistance to each other. However, Presidential UNCAC Interagency Committee with the ES as chair should be convened as it implements and monitors UNCAC. Ito ang sagot ng executive branch sa naging panukala ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na maaaring gamitin ng Pilipinas ang kasunduang kontra korupsyon ng UN upang matunton at mahuli si Ko. Ang UNCAC ay pinagtibay noong 2003 at inaprubahan ng Senado ng Pilipinas noong 2006. Isa niya itong legal na kasunduan na nilagdaan ng 192 bansa upang magtulungan laban sa korupsyon. Binanggit rin ni Lacson ang Article 38 ng UNCAC na nag-aatas ng kooperasyon ng mga bansa sa investigasyon at pag-usig sa mga responsable sa krimen. Naniniwala naman si Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na tinatalakay na ang opsyon na ito ng kinauukulang ahensya ng pamahalaan. At mula naman po kay Secretary John Vic, sinabi po niya, the matter has been referred to the Commission for Transnational Crimes. I am certain that the option mentioned by Senator Ping is part of the agenda. Ayon kay Yusek Castro, base sa impormasyon na ibinigay ng Department of Justice, ay wala pa silang aktibong ugnayan sa UN o pag-i-invoke sa UNCAC. Sa ngayon ay sa International Criminal Police Organization o sa Interpol pa lang sila nakikipag-ugnayan para mahuli ang dating mambabatas na may warrant of arrest dahil sa pagkasangkot sa anomalya sa flood control projects anomaly. Si Ko ay pinaniniwalaang nasa Portugal at may hawak ng Portuguese passport. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. So ayan po mga tol, no? Nakita po natin ang usapin dito kung saan ay maaari nga daw po i-explore itong UN Anti-Corruption Treaty para hulihin si Zaldico, no? Pero ano po ba yung makikita natin dito? Kasi ilan po sa mga tao nakikita ko nagko-comment na nagawa nyo nga kay Tebes Bakit dito kay Zaldico hindi ninyo magawa? Parang pinagbibigyan lang ninyo. Parang ayaw ninyo talagang hulihin. Yan yung mga komento ng iba. Siguro sila po ay pro Duterte or anti-government, etc.
Pero tayo, no, lagi po natin sinasabi, maging neutral at gitna para matimbang palagi natin kung ano yung tama at mali. Kasi pag nasa gitna ka lang, hindi ka bias, no? Makikita mo kung ano yung mas malinaw na nangyayari, no? At kung tama, suportahan natin. Kung mali, ay tutulan natin regardless kung sino man sila. And as of now, diba, nakikita natin sa gobyerno, especially dito sa treatment sa kaso kay Zaldico, ako po yung naniniwala na ginagawa naman po ng ating gobyerno yung magagawa niya. Diba? Hindi mo siya pwedeng ikumpara kay Tieves na mas mabilis na nahuli. Diba? Kung pro Duterte ka at kino-question mo si Zaldico, bakit nga pati si Harry Roque hindi rin nahuli pa? Diba? Common sense yun na may mga due process kasi. Diba? Kasi si Zaldico at Harry Roque nasa abroad na sila nang lumabas yung mga kaso or warrant of arrest, etc. Correct me if I'm wrong, ha? Si Tieves, meron na siya active na warrant nang siya umalis. Tapos ano pa, no? Meron siyang Interpol Red Notice. Nangyari lahat kagad yun ng ayon sa panahon. At nakipag-cooperate pa, no? Ha? Plus pa po yun, ha? Addition yun. Na nakipag-cooperate yung bansa na kinaroroonan niya. Which is, ngayon, no? Magkakaroon po tayo ng mabagal pag-uusad dito. Kasi kinakailangan ng diplomatic at legal procedures para ito pong mga ito ay sawata yung kanilang pagkilos. Sila'y madala, mabuhat dito sa ating batas, sa ating gobyerno, no? Kay Harry Roque lang hindi pa yata, no? Hindi ko pa sure may warrant of arrest na ba. Si Zaldico naman, 'di ba? Kinansela na nga yung ano niyan yung passport niyan, if I'm not mistaken, no? Para siya ay mapuwersa na bumalik sa bansa. Kasi kung kanselado na ang kanyang pasaporte, paano pa siya makapag-travel from a country to another, no? Yun po yun. So may ginagawa naman yung ating gobyerno, no, mga kababayan. And bago tayo magpaalam, no, simple lang. Sa panahon na ito, no, talagang mabigat po yung korupsyon. Pag-pray po natin na magkaroon ng hustisya, maiayos yung gobyerno po natin. Dahil kung hindi, talagang ang hirap po ng kalagayan talaga ng bawat mamamayang Pilipino. No? Hopefully, wag po itong lumaki, wag po masira yung gobyerno, magkaroon po ng kaayusan pa rin. Panalangin po natin. Ikaw, anong masasabi mo sa pangyayari na ito na mukha, no, binabalak or maaaring pag-aralan daw po ang paggamit ng UN Anti-Corruption Treaty para hulihin si Zaldico? Anong masasabi mo dyan? Comment down below, pag-usapan natin sa comment section, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.